at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na ayon sa kanyang malaking awa ay ipinanganak na muli kayo sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Hesukristo sa mga patay, sa isang manang di nasisira, walang dungis, hindi kumukupas, inilaan sa langit para sa inyo, na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga banal, hindi nagkakamali at walang hanggang mga salita. Samahan ninyo ako sandali sa pagdulog sa Panginoon sa isang panalangin. Basbasan mo, Panginoong Diyos, nawa ang aming pagsasama-samang ito. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa iyong katapatan sa gawain sa lugar na ito. Salamat sa pagkilos mo sa puso ni Pastor Edgar at ng mga kapatid sa dako ng Pinaod upang simulan ang gawain ito. Narito ang gawa ng iyong mga kamay. Narito ang mga kaluluwa na inabot ng iyong mga salita. Dalangin namin, Ama, na higit na nakararaming bilang pa ng mga tao ang patuloy na abutin sa pamamagitan ng ministeryong ito. Maluwalhati ka, dakilang Diyos. Magligtas ka, dakilang Diyos. Patuloy kang umakit ng lalong marami pa sa iyong kaharian. Sa aming pag-aaral, maging sa mga oras na ito, lakipan mo ng buhay ang mga salitang aming pagbubulay-bulayan. Nawa, magbigay ka ng unawa tungo sa lubos na kaligtasan. Itinatagubilin namin sa iyo ang lahat, ipinagkakatiwala sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Napakatugma po sa ating okasyong ipinagdiriwang ang talatang ito sapagkat nagsisimula ito sa isang pagpupuri sa Diyos. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na ayon sa kanyang malaking awa, ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa. Purihin nawa. Ang konteksto po ng pagsusulat na ito ni Apostol Pedro ay ang malaki, sobrang pagtanaw ng malaking utang na loob sa Diyos. Yun yung diwa na nasa likod na ito. Parang maihahalin tulad natin ito sa halimbawa ay ikaw ay nasa kalagayan ng isang nalulunod, halimbawa, at tiyak na ang iyong kamatayan, tiyak na ang iyong pagkapahama, ngunit mayroong isa na hindi inaligtan ng anuman, at siya ay sumisid, at siya ay tumalo sa tubig upang masagip ka mula sa tiyak na kamatayan. Yun yung diwa, yun yung pag-iisip na nasa likod ng mga talatang ito. O di kaya naman ikaw ay tumatawid, o halimbawa anak mo ay tumatawid sa kalsada at merong rumaragasang sasakyan na halos muntik banggain yung iyong anak, na halos muli tiyak ang kapahamakan, ngunit merong isa na sumagip, merong isa na nagtangkang iligtas ang iyong anak mula sa tiyak na pagbangga ng isang sasakyan. Gayon yung diwa. Iniligtas mula sa isang tiyak na kapahamakan. Yun yung nasa likod ng mga talatang ito. Dangan nga lamang, ang pinag-uusapan natin ay hindi lang kapahamakan sa pagkalunod o kapahamakan sa pagbangga o pagbundol ng isang sasakyan. Ito ay kapahamakan ito'y pagligtas mula sa kapahamakang walang hanggan. Kaya walang pagsidlan yung katuwaan, yung kasiyahan ni Pedro sapagkat ang nasa isip niya, walang hanggang kapahamakan ang itinakas ng Panginoong Diyos tayo mula. The Lord save us from eternal destruction. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoon sa Kristo na ayon sa kanyang malaking awa, malinaw kung ano ang nagbunsod sa Diyos
na tayo ay kanyang iniligtas. Ang sabi ng talata, ayon sa kanyang malaking awa. Hindi dahil tayo ay kaligtas-ligtas. Hindi po ba ganon? Na inyo na po bang nasubukang sumakay sa bus? Alam nyo, sa panahong ito, hindi na uso yung gentleman. Kailan kayo huling sumakay ng bus na may nagpaupo sa inyo? Halimbawa, ikaw ay babae, may nagpaupo sa iyo. Wala nang ganon. Oo, bibihira na'y ganon. Minsan nga, kahit ako, hindi ko na ginagawa yun. Sapagkat ako'y karaniwan namang, kaya ako maluwas sa akin, magpapacheck up sa ospital. Kaya ako'y may karamdaman. Mahirap para sa akin ang nakatayo ng matagal sa bus. Pero mapapasin nyo, namimili din yung nagpapaupo. Pagka di na baga may kagandahan, yung at may kabataan, hindi magdadalawang isip si Archie na tumayo. Handa niyang tiisin ang mahabang paglalakbay. O kaya naman si kapatid na Joel, handa niyang tiisin ang mahabang paglalakbay sapagkat inaakala niya ito ay kaupo-upo, pwedeng maupo, pwedeng siya magpahinga. Pero kung halimbawa ang aakyat ay isang hindi mo natitipuhan, mamatay ka sa hirap. Hindi kita pauupuin. Namimili tayo conforme o di kaya naman sa isang pagtitipon. O isang handaan. Iba yung pag-e-estima natin sa taong halimbawa ay kilala. Alam mo pa, halimbawa ay politiko. Kung kilala natin na yung tao na yun, halimbawa si mayor o si governor, may upuan natatanging para sa kanya. Kung kami lang ni Pastor Edgar, hayaan nyo na yan dyan. Hayaan mo na nakatayo, bigyan ng plato. Diyan na yan kakain. Yung ganun po ba, namimili tayo. May mga katangian ng mga tao na nagbubunsod sa atin para itrato siya sa isang paraan. Mababa man o mataas, may pagtatrato. Pagdating po sa usapin ng pagliligtas ng Diyos sa atin mula sa kapahamakan, wala tayong katangian na kaligtas-ligtas. Kaya sabi ng talata, ang nagbunsod sa Diyos ay ang kanyang malaking awa. Hindi lang basta awa, malaking awa. Bakit malaking awa? Malaki yung ating kakasalanan. Malaki yung ating kapintasan. Kung kaunting awa, hindi kaya. Kailangan natin ng malaking awa dahil tayo'y lubos na nagpakalayo-layo sa Diyos. Lubos ang ating kapahamakan. Ang Diyos mayaman sa awa. Ano ang ginawa niya? Dahil siya ay dinatnan ng malaking awa sa kanyang puso sa atin. Sabi ng talata, ipinanganak niya tayong muli sa isang buhay na pag-asa. May ginawa ang Diyos. Hindi mo yan ginawa. Ginawa yun ng Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Ipinanganak niya tayong muli. Na salubong natin yung salitang kapanganakang muli, maaaring mas pamilyar pa nga sa inyo yung terminong Ingles na born again, di ba? Para ring yung pagka ikaw sasakay sa tricycle, naalala ko tuloy si Pastor Brad Collingwood, Amerikano, tinuruan namin kung paano magtatagalog. So isa sa tinuro namin, ano ba ang Tagalog ng post office? Ang sabi namin koreo o hulugan ng sulat. So sabi niya sa tricycle driver, dalhin mo ko sa koreo. Hindi malaman ng tricycle driver kung saan siya dadalhin. Kaya ang sabi noong Amerikano, post office. Post office. Alam noong driver kung saan ang post office. So minsan, mas malinaw pa sa atin yung wika. Yes, born again. O nakasalubong na salitang born again. Ayon daw sa kanyang malaking awa, tayo ipinanganak na muli. Ibinorn again. Anong ibig sabihin nun? Para sa ibang, ibig sabihin ng born again, yan kayo nagtatalunan. At pagka hindi pa nagkasay, nagsisigawan, nagsasayawan, nagpapalakpakan, nag-iindakan, yan ang born again. Nakalulungkot na yun diwa na nasa ating kapaligiran ngayon. Pagka nasama ka doon sa mga hallelujah, praise the Lord, yun yung born again. Hindi yun yung born again ng Biblia. May mas malalim na kahulugan ng Biblia sa salitang
born again. Ano ang born again? At bakit mahalaga ito? Bakit, Pastor Eric, kinakailangan banggitin mo yung born again na yan sa pag-aaral natin? Iiwanan natin itong talatang ito. Sandali niyo ako samahan sa aklat ng Juan, Kabanatang 3. Bagong tipan din po yan. Katabi po yan ng Makabeo. So, hindi. Pinipiro ko lang kayo. Apokripa po, yung Makabeo. So, huwag kayong gagawin doon. Juan, Kabanatang 3, ang talatay 3. Sumagot si Jesus. At sa kanya, Juan 3:3. Sumagot si Jesus. At sa kanya sinabi, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo. Naloloko pa si Juan? Hindi. Sabi niya, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo. Hindi siya nanloloko, hindi siya nang bobola. Totoo yung sinasabi niya. Mahalaga yung sinasabi niya. Ano sinasabi niya? Maliban na ang tao, ipinanganak na muli, hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Napakahalaga pala ng kapanganakang muli na maliban ang tao. Paano ibig sabihin ng maliban? Kahit na tumanda ka na ng kasisimba, kahit na tumanda ka na ng kaaabuloy, walang kabuluhan yun. Dahil sabi, malibang ang tao ipanganak na muli. Walang ibang paraan para makita ang kaharian ng Diyos. Maliban na ang tao ipanganak na muli. Kaliwanag po ba yun? Kaya mahalaga pala yung ating pinag-uusapan. Maliban pala na makaranas ka ng kapanganakang muli, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Muli, kahit na ikaw ay magsisimba, kahit na ikaw ay mag-aabuloy, kahit na ikaw ay magkapwa ko, mahal ko, walang kabuluhan ang lahat ng iyon. Maliban na ikaw ay ipanganak na muli. Malinaw po? Amen. So, ano po ang sabi? Sumagot si Jesus. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao, ipanganak ng Espiritu, hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman, laman niya. Ang ipinanganak ng Espiritu, Espiritu nga. Pagkaraw ikaw ipinanganak ng nanay mo, yun lang ang tanging kapanganakang alam mo. Kinakailangan mong makipanganak pa ng Espiritu. Kung ang tanging kapanganakang alam mo ay yung araw na ikaw ay isinilang ng iyong ina, ang dulo noon ay kapahamakan. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, walang matuwid, wala kahit isa. Ang lahat ay nagkasala nga, hindi makaaabot sa kaharian ng Diyos, hindi nakaabot sa katuwiran ng Diyos. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. So, kung ang tanging karanasang meron ka, pinanganak ka sa mundong ibabaw na ito, ang dulo ng kapatid, kapahamakan. Kaya ang sabi ni Jesucristo sa mga talatang ito, kaya nga kailangan kang ipanganak na uli. Kailangan maranasan mo, hindi lang yung pinanganakan ng nanay mo, kundi ipanganakan ng Espiritu ng ating Panginoong Diyos. Paano nangyayari yun? Sabi ng talatang 8, humihipang hangin kung saan niya ibig, naririnig mo ang kanyang ugong, ngunit hindi mo nalalaman kung saan ang gagaling, kung saan na pararoon. Gayon ang bawat ipinanganak ng Espiritu. Wala ito sa iyong kamay. Hindi mo ito pinagpaplanuhan. Ito ay ginagawa ng Diyos. Ito ay kinikilos ng Diyos. Kung ikaw ay nandito sa unang pagkakataon, maaaring hindi mo sinasadya, na corner ka lang, nakupot ka lang, nang nag-aanyaya sa'yo. Wala kang magawa. Kundi ang pumunta rito, maaaring gano'n ang iyong kalagayan. O tinakot ka, halimbawa. Wag na tayong magkikita ulit pagka hindi kita nakita doon sa simbahan. Ganon ba ang kalagayan mo? Huwag ka nang tumango at baka mahalata pa nung nag-anyaya sa'yo. Maaaring para sa'yo, pinilit ka lang, pero hindi sa mata ng Diyos. Dahil ang Diyos, sabi ng talata, humihipang hangin. Kung saan hindi mo ibig. Naririnig mo ang kanyang ugong, ngunit hindi mo nalalaman, hindi mo alam na may ginagawa na pala ang Diyos sa buhay mo. Hindi mo alam, akala mo, aksidente lang ito. Pero ang Diyos may mabuting plano sa buhay mo. Paano to?
nagiging malinaw sa atin na ito ay mahalaga. Pero paano ito nangyayari? Doon po sa 1 ng Juan pa rin, huwag kayong aalis doon. Sa 1, ang talata ay 12. Juan 1:12. Ano po ang nakalagay? Nakatutuwa po kayo, halos lahat sa inyo ay mayroong mga kopya ng banal na kasulatan. Nakatutuwa po sapagkat sa maraming mga simbahan sa panahon ngayon, hindi na nagpapahalaga maging ang talagang sila ay magbasa ng banal na kasulatan. So, that is commendable. Anyway, sabi po ng Juan 1, talatay 12, datwat ang lahat na sa kanya'y nagsitanggap, pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatwid bagay ang nakisampalataya sa kanyang pangalan. Yung kapanganakang muli pala ay napapatunayan kapag ang isang tao ay sumampalataya, pagka ang isang tao ay tumanggap sa Kanya, pagka ang isang tao ay kumilala sa Kanya. Yun yung bunga ng kapanganakang muli. Maling pag-iisip, yung para ka ipanganak na muli, kinakailangan may gagawin kang ganire o ganon. Ano po? Ang kapanganakang muli ay nakikita ang katibayan na ikaw ipinanganak na muli kapag ka ikaw ay sumampalataya sa kanyang mga salita. Ang sabi ng talata 13, na mga ipinanganak, hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Ang Diyos ang lumoloob na ikaw ay panganak na muli. Ang kapanganakang muli, gawa ng Diyos. Kung papaanong yung physical mong kapanganakan hindi mo gawa, wala kang kinalaman sa physical mong kapanganakan, ganun din naman kapag ka ikaw ay nangangailangan ng kapanganakang muli, ito ay gawa ng Diyos. Paano mo naman papapatunayan na naranasan mo na ang kapanganakang muli? Bukod sa talatang binasa natin, bumalik tayo sa 1 Pedro, doon sa ating pinanggalingan. 1 Pedro, kabanatang 1. Sa pagkakataong ito, babasahan natin yung dulong bahagi sa talatang 23. 1 Pedro. Ano ang bahagi ko? Sasabihin natin, ano ang bahagi ko kung ang kapanganakang muli ay bunsod ng malaking awa ng Diyos? Kung ang kapanganakang muli ay gawa ng Diyos, ano ang bahagi ko? Ano ang sabi ng 1 Pedro, kabanata 1, ang talata ay 23. Nasa tama kang lugar eh. Bakit? Sabi ng talata, 1 Pedro 1:23, yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng ano raw? Ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Yung hawak nyo mismo ngayon, yung pinupuri ko kayo na binabasa nyo, na sinusundan nyo yung bawat talata, yan ang kasangkapan ng Diyos. Yan pala ang ginagamit ng Diyos tungo sa kapanganakang muli. Ang sabi ng talata, yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Ituloy natin ang basa, 24. Sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, ang lahat ng kanyang karangalan gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta. Datatwat ang salita ng Panginoon na mamalagi magpakailanman. Bakit mahalaga ang kapanganakang muli? Ang lahat daw gaya ng damo, nananalanta. Lahat ng hinahagad ng tao, kung ang pag-asa mo ay sa buhay lang na ito, ikaw ay miserable. Kung ang pinapangarap mo, ang ginugusto mo lang maabot, ang mga bagay na pwede mo makuha sa mundong ito. Halimbawa, isang araw gusto kong ako'y makapangipang bayan para maipagpatayo ko ang aking pamilya ng isang malaking tahanan. Gusto ko rin ako ay merong minamanehong magandang sasakyan. Gusto ko rin na ako ay merong maipagmamalaki sa aking mapapangasawa kung wala ka pang asawa. O di kaya naman gusto kong ako ay maipampapaaral sa aking mga anak. Gusto ko rin na yung nararanasan ng iba'y nararanasan ko rin. Gusto kong maglakbay sa iba't ibang lugar. Yung mga bagay na pinapangarap ng lahat ng tao na normal.
Hindi masama na mangarap na mga bagay para umigi ang ating buhay. Pero, mga kapatid, mga kaibigan, malinaw doon sa banal na kasulatan. Kaya nga mahalaga makaranas ka ng kapanganakang muli. Bakit? Kung yun lang ang pag-asa mo, miserable. Bakit? Alam mong isang araw magtatapos yun eh. Alam mo na lahat ng bagay sa mundo naluluma. Maging ang ating buhay ay nagwawakas. Tayo'y tumatanda. Sa tuwinang tinatanaw natin ang ating sarili sa salamin. Ako hindi ako makapaniwalang yung buko, naninipis na. Yan na. Nung unang-una akong makilala ni Ma'am Tess, kamukha ako si Richard Gomez. Tingnan nyo ang ginawa ng pagdaan ng panahon. Kung sana'y kamukha ko si Pastor Edgar na hindi tumatanda ang itsura, Fernando po pa rin ngayon. Amen. Anong pag-asa meron tayo mga kapatid? Anong pag-asa meron ka kung dito lang sa lupa? Kung may sasakyan ka nasisira, yun naluluma din yun. Kung ang pag-asa mo, yung mga anak mo, aba, isang araw magsasarili yan. Minsan lang may kausap ako, napakalungkot palawika na naglakihan ng mga anak. Dahil gustuhin mo mang kasama mo sila, gustuhin mo mang sa ganitong pangyayari nandun sila, may kanika-kanila na silang buhay, may kanika-kanila silang lakad. Yung mga dating katuwaan mo, pinagmumula ng kasiyahan mo, unti-unting nasisira, unti-unting nawawala, namamatay ang asawa, nakakasakit tayo. Lahat ng bagay sa mundo ay kumukupas. Yun ang sinasabi ng talata. Doon ba ang pag-asa mo? Malungkot ang dulo. Madali yan tapusin ang kamatayan. Mahalaga ang kapanganakang muli. Papaano mo mararanasan ang kapanganakang muli? Ang sabi ng talata 25, datatuwa ang salita ng Panginoon na mamalagi, ano daw? Magpakailanman. Ito ang salita ng mabubuting balita na ipinangaral sa inyo. Alin pala yung pinagmumulan ng kapanganakang muli? Sabi ng talata, ito ang salita ng mabubuting balita na ipinangaral sa inyo. Yung ipinapangaral sa inyo, 3 taon na nakalilipas, merong isang misyonero na hindi alintana ang matataas na ahunin at malalalim na sulungin. Hindi alintana ang pag-ulan at ang pag-araw. Bakit? Naniniwala siya na walang pag-asa sa anumang bagay sa mundo, maliban na ikay makaranas ng kapanganakang muli. Kaya sa kabila ng maraming mga sagabal, sa kabila ng maraming mga problema, ay inaakyat ang lugar pagdalan kayo ng pinagmumulan ng pag-asa sa buhay na walang hanggan, ang pinagmumulan ng karanasan ng kapanganakang muli. Kausap ko yung isa sa 3 yata kapatid, 3 pala yung nababautismuhan yung actual dito. Nakausap ko siya at sabi niya, marami rin ang hindi sumasama. Ilan lang kami talaga na nag-uukol ng panahon, nag-uukol ng oras. Normal yun. Normal yun. Malungkot yun. Bakit? Dahil tinatanggihan nila yung sana'y magbibigay sa kanila ng tanging pag-asa. Maraming mga tao ang nag-uukol ng panahon at oras sa inaakala nilang magbibigay sa kanila ng kagalakan. Ako po ay pastor sa 20 taon na. At lahat na ng uri na halos yata ng tao nakausap ko na nagpapayo, nangangaral, at umiikot lang. Lahat ng inakala ng tao na magdadala ng kahulugan sa buhay nila ay nauuwi sa wala. Lahat. Bumabalik din sila sa salita ng Diyos na siya naman dinadala sa inyo ngayon. Kamusta ang iyong tainga? May pandinig ka ba sa salita ng Diyos? Nag-upukol ka ba ng panahon sa salita ng Diyos? Gusto mo bang maunawaan kung papaano naliligtas ang tao? Kung papaano lubos na ipinapanganak na muli ang isang tao para siya makapasok sa kaharian ng Diyos?
Balikan natin yung talata kanina na ating pinagmulan. 1 Pedro 1:3, babasahin ko muli. Purihin nawa ang Diyos, Ama ng ating Panginoon Kristo, na ayon sa kanyang malaking awa, ipinanganak muli tayo sa isang buhay na pag-asa. Ano tala? Nung kapanganakan muli, buhay na pag-asa. Alam po ninyo, kung tutuusin, kung ikukumpara sa maraming tao sa ibang lugar, maraming bagay po ang maaaring hindi nyo kailangan dito. Pero masaya kayo. Hindi po ba? Napakaraming kaabalahanan doon sa gawi-gawi roon. Maraming pinapangarap ang tao. Maraming gustong marating ang tao. Pero walang pag-asa. Blanco ang mukha. Basyo ang mukha. Parang halos nakuha na ang lahat, pero parang may kulang pa rin. Ang sabi po ng Biblia, kung ikay makaranas ng kapanganakang muli, ang dala nito sa iyo ay buhay na pag-asa. Bakit buhay na pag-asa? Ang sabi ng talata, isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo sa mga patay. Ang pinakabalungkot sa tao, lalo na kung lahat ng pinapangarap niya naaabot niya na, yung sasabihin sa kanya bigla-bigla, halimbawa na-diagnose niya, meron kang leukemia. Meron kang cancer. Kahapon lamang po ay dinalaw kami nung aming Mami Bell. Ang tawag namin sa kanya si Mami Bell. Si Mami Bell po ay matanda ng misyonero. Siya po ay 80 plus years old na. Nakarating na siya ng Cambodia, nakarating halos yung mga Asian countries, narating na niya sa pagmimisyonero. Si Mami Bell po, ay anak siya ng isang gobernador sa dako ng Bicol. Siya po ay isang profesor at naging dean ng isang universidad. Pero tinawag ng Diyos siya para maging misyonero. Wala po siyang anak. Inabot niya ang maraming tao. Kahapon po dinalaw niya kami. Sa gate pa lang sinalubong ko siya, nanginginig yung kanyang katawan. Mami Bell, bakit nanginginig ang iyong katawan? Pastor, na-diagnose ako. Meron akong leukemia. At mukha pong bibilangin na lang ang araw ko. Pastor, gusto ko na rin magpahinga. Sabi niya, umiiyak siya. Uuwi ako sa Bicol. Doon ko na lang hihintayin. Nalulungkot ako sapagkat sa mahabang panahon ay kasama natin, ka-encourage natin si Mami Bell. Pero sa kabila ng kalungkutan na meron siya, nandun yung pag-asa. Walang takot. Walang takot sa kabatayan. Alam niya na pastor, lahat naman pauwi dito. Ang pag-asa ko ay hindi dito. Ang pag-asa ko ay sa walang hanggan. Mga kapatid, ikaw ba may ganun ang pag-asa? Buhay ba ang iyong pag-asa? Alam niyo, pinakabalungkot, yung natupad na lahat, yung tinutupad mo palang, halimbawa ganito, matagal ka na naghahangad na makapag-asawa, may mga nakita ako, mga mukhang dalaga dito, at binata. Tagal na siguro ni Archie na nangangarap. Archie. Mga asawa ko, halimbawa, mag-asawa ko. Nag-ipon ka, napasagot mo na yung matagal mong sinisinta. Gayak na lahat. May petsa na. Meron na kayong picture-picturean, prenup. Nakapagpakuha na kayo ng larawan para sa araw ng inyong kasal. Nakausap nyo na si Pastor Edgar na siyang magkakasal sa inyo. Naabisuhan na rin yung simbahan. Doon ka ikakasal. Lahat ready na. Nakapamanhikan ka na. Nakapagbigay ka na ng 2 kalabaw at 5. Nagtataka kayo kung bakit umiiyak ang mga kinakasal? Naalala yung ginastos nila. Akala nyo ba napapag-ipapawan sila ng damdamin, na mahal na sa... Hindi po, lalo na yung lalaki. Pagka lalaki ang umiyak, alam mo, malaki na gastos nun. Pagka magulang ang umiiyak, alam mo, walang trabaho yung nagpakasal. Kawaway magulang. Tapos biglang-bigla, nananalamila si RG isang araw, nakaramdam siya ng paninikip ng dibdib, nagpa-check up siya,
doon sa doktor na pinupuntahan ni Pastor Edgar, ang sabi, bilang na araw mo. Yun din yung sinabi kay Pastor Edgar, bilang na ang ngipin mo. Biro lang, Pastor Edgar, biro lang. Mahilig sa bilang na, yung doktor, halimbawa. Matutuwa ka ba? Kung ang pag-asa mo, makapag-asawa ka, tapos sabihin sa'yo, may taning na buhay mo, matutuwa ka ba? Walang kagalakan yung tao na ang tanging niyang pag-asa nasa mundong ito. Halimbawa naman, nagsimula ka ng negosyo, nag-uuling ka ba, malauna na. Yung buong mundo, nakalbo mo na. Matagumpay ka na sa pag-uuling, tapos biglang-bigla nung yumayaman ka lang, may pambili ka ng lupa, biglang-bigla sasabihin sa'yo, may taning ka na. Walang pag-asa. Kung sa buhay lang na ito, kumahanap ka ng katuparan ng pangarap mo. Ano sabi ng talata? Bakit buhay ang pag-asa? Nakakabit yun sa sumunod na mga salita. Bakit? Dahil daw sa pagkabuhay na magulinis o sa mga patay. Si Kristo po, pinatutunayan kahit ng kasaysayan na siya oo namatay, pero siya'y muling nabuhay. Ang kanyang libingan o katatapos pa lang po ng araw ng mga patay para sa marami. Pagka hinukay mo ang karamihan ng mga, pagka hinukay mo ang ano tawag doon, nicho, nandun pa rin yung buto nun. Pero ang Panginoon sa Kristo, ang kanyang libingan ay basyo. Bakit? Muli siyang nabuhay. Hindi siya napagtagumpayan ng kamatayan. At ang sabi ng Biblia, ang sumasampalataya sa akin, bagamat mamatay, muli rin mabubuhay. Hindi sa buhay lang na ito natatapos ang lahat para sa isang mananampalataya, para sa isang nakaranas ng kapanganakang muli. Meron ka na ba ng ganong buhay na pag-asa? Ano po ang naghihintay sa atin sa walang hanggan? Sabi ng talatang 4, sa isang manang di nasisira, walang dungis, hindi kumukupas, inilaan sa langit para sa inyo. Nasa kapangyarihan ng Diyos, iniingatan, hindi masusunog, hindi mananakaw, hindi mawawala. Ang nag-iingat, kapangyarihan ng Diyos. Manang inilaan para sa isa na sumampalataya sa Kanya. Minsan, nabigyan ako ng pagkakataon ni Pastor Edgar na sumama sa Kanya sa pagdadalaw sa ilan sa inyo. Si nanay, nakarating po ako sa inyong bahay at naikwento niya yung kanyang malungkot na karanasan. Kung paano yung bahay niya ay maaaring mawala sa kanya. Ano ang pag-asa? Maraming mga bagay dito sa lupa na maaaring hindi natin marating at maabot. Pero sabi ng banal na kasulatan, merong isang mana na nag-iingat mismo ay ang kapangyarihan ng Diyos. Inilaan niya sa bawat isang sumampalataya sa Kanya. Alalaong baga ay bawat isang nakaranas ng kapanganakang muli. Paano nangyari yon? Sa pamamagitan ng pakikinig ng pangangaral ng Kanyang salita. Ikaw ba ay pinanganak ng muli? Ikaw ba ay sumasampalataya na sa katotohanan na ang kaligtasan ay ginawa na ng Panginoon sa Kristo para sa iyo? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, oo. Pero tinubos tayo ng ating Panginoon sa pamagitan ng Kanyang pagbubuhos ng dalisay na dugo. Ikaw ay inaanyayahan ng Diyos. Lumapit sa Kanya. Ikaw ay inaanyayahan ng Diyos. Yumakap ng lubos sa Kanyang mga salita. At ikaw man ay bibigyan ng pag-asa, buhay na pag-asa sa kaligtasan. Hanapin mo, kapatid, hanggat may pagkakataon pa. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Magtanong ka kung kinakailangan. Lapitan mo si Pastor Edgar kung kinakailangan. Gusto kong maunawaan at maranasan ang kaligtasan at kapanganakang muli. Pastor Edgar, ituro mo pa ng mas malalim sa akin. Muli po, binabati ko kayo sa araw na ito ng pagsisimula ng gawain, 3 taon na nakalilipas. Nawa po, huwag dumaan ang mga taon na ikaw mismo sumasama ay hindi pa nakaranas nung ipinapangaral na narinig ninyo. Nawa, ito'y bigyan mo ng huwag sa puso.
Pastor Edgar.